Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Una sa lahat ay binabati ko kayo ng magandang gabi, lalo na sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng mga katulad kong nakikinig sa inyong programa. Sana'y mabigyan ng pagkakataon na mabasa ninyo ang isang bahagi ng aking buhay. Noon ko pa gustong sumulat sa inyo Papa Dudut dahil madalas kaming nakikinig sa inyong programa sa YouTube at talaga namang humihinto ang mundo namin pag may bago na kayong uploads. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang CJ. Isa akong tomboy, tibo o tibs at nakatira dito sa Mexico, Pampanga. Noong kabataan ko ay maloko talaga ako. Hindi ako nakikipagrelasyon sa isang babae lang. Palaging may number 2 and in short ay isa akong lesbian womanizer o babaera. Bakit ako naging ganon, Papa Dudut? Ang paniniwala ko kasi noon ay sa ganitong klase ng relasyon ay walang nagtatagal. Kahit gaano ka pa kamahal ng karelasyon mo, ay darating at darating ang time na iiwan ka din niya. Nagugustuhin niya pa rin na magkaroon ng sarili niyang pamilya at mga anak. Kaya lagi akong may reserba para kahit iwanan nila ako ay hindi ako ganon na masasaktan. Hanggang sa tumungtong ako sa edad na 29. Tinanong ako ng ex ko kung wala daw ba akong balak na humanap ng taong makakasama ko habang buhay. Tumanda na daw ako. Natauhan ako sa pagkakataong yon, kaya pinilit kong magseryoso sa karelasyon ko ng 4 na taon, kaya lang ay nakarma yata ako. Nahuli kong niloloko niya pala ako. Papa Dudut, naghiwalay kami ng karelasyon kong yon at nung araw na yon ay sinabi ko sa sarili ko na ayoko nang makipagrelasyon ng seryoso. Ayoko na ng commitment at yun nga ang ginawa ko. Nakikipag-flirt lang ako sa mga nakikilala ko sa party, pagtapos noon ay wala na. Hanggang isang araw ay inimbitahan ako ng kaibigan kong tomboy sa birthday niya. Halos lahat sila ay partner-partner, maliban sa isang pinsan niyang masungit na si Jaika. Matipid na tango lamang ang ibinigay noong ipakilala ako ng kaibigan ko at hindi na ulit nagpukol ng kahit na isang tingin sa akin. Papa Dudut, siya kasi yung tipo ng babaeng nakakatakot kausapin dahil pakiramdam mo ay mapapahiya ka lang. Nung una ay naboboard na ako kaya wala akong ginawa kundi ang mag-cellphone. Kausap ko noon ang ka-MU kong si Rosaline. Sabi ko ay naboboard na ako dito. At ang reply niya ay pumunta na lamang ako sa bahay nila. Sabi ko ay sige maya-maya. Samantala ay namili muna ako ng kakantahin ko sa videoke. Hindi ko napansin na si Jaika pala ang may hawak ng songbook. Sabi ko sa kanya ay ipipili kita ng kakantahin mo. Pasungit ang sagot niya sa akin na hindi ako kumakanta. Tapos ay napansin ko yung batang lalaking katabi niya. Sabi ko, ano mo yan? Sabi niya, anak niya daw, si Kyle. Magdadalawang taon pa lamang at hindi pa gaanong nagsasalita. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala noon kasi wala sa itsura niya. I mean, mukha talaga siyang dalaga.
Pero sabi niya sa akin ay totoo raw ang sinasabi niya. Pinakilala pa niya sa akin yung mga anak niyang sina Christine at Carla na nasa edad 5 hanggang 6. May asawa na rin daw siya. Kaya doon na natapos ang maikli naming pag-uusap. Medyo madami na kaming nainom kaya makulit na ang mga kasama ko. Nagsasayawan at tagaharutan habang ako ay tawa lang ng tawa sa may tabi ng lababo. Doon din pala nakatayo si Jaika. Sa kakatawa namin ay nagkadikit ang kamay namin. Hinliliit lang namin ang nagkadikit pero Papa Dudut, hindi ko alam kung anong nangyari. May kakaibang kuryenteng dumaloy sa katawan ko na nagmula sa magkadikit naming kamay. Naglakas loob akong hawakan ang kamay niya nang hindi siya nagalit ay niyakap ko siya at hinalikan. Hindi ko ina-expect na game pala si Jaika na makipaghalikan sa mga tips na tulad ko. Samantala'y nagulat naman ang lahat sa ginawa namin at kami ang naging sentro ng tuksuhan. Pagkatapos noon ay hindi na kami nagkahiwalay ng upuan. Madami siyang naikwento sa akin. Halos buong buhay niya. Nalaman ko na hindi pala siya kasal ng asawa niya. Adik pala ito at madalas maglasing. Dumarating din ang time na nasasaktan siya nito. Marami pa kaming napagkwentuhan. Nakwento ko din ang buhay ko. Maya-maya ay tinawag na siya ng asawa niya kaya umuwi na din ako. Napaisip ako ng gabing yon. Isa lang si Jaika sa mga babaeng nakilala ko sa party at hanggang doon lang yon. Isa pa'y may asawa at mga anak na siya. Hindi ko kayang manira ng isang pamilya dahil alam ko ang pakiramdam na lumaki sa isang broken family. At yun na nga, hindi na nga kami ulit nagkita. Paminsan-minsan ay nagkakamustahan kami sa text. Pakiramdam ko ay wala din naman sa kanya ang nangyari. Hanggang isang araw ay tumawag siya sa akin at umiiyak siya. Nag-away daw sila ng asawa niya, lasing at lango na naman daw ito sa droga at muntik na silang sagasaan ni Kyle nang minamaneho nitong tricycle. Grabe daw ang pag-aaway nila sa kalsada at pagkatapos daw noon ay lumayas na ang asawa niya. Pinayuhan ko siya na ayusin niyo yan para sa mga bata at kung ano pang word of wisdom. Pero lalo pang lumala ang away nila nang tangayin ng asawa niya ang dalawa nilang anak. Tuluyan na nga silang nagkahiwalay, Papa Dudut. Inaya na naman ako ng kaibigan ko. Fiesta naman sa kanila at hindi ko sinabi kay Jaika na pupunta ako. Kaya nagulat siya na nandun ako. Kakaibang saya ang naramdaman ko ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Pero hindi ako nagpahalata. Masaya kaming nagiinuman sa tolda at sa sobrang kalasingan ko ay pinilit ako ng kaibigan kong doon na matulog dahil madaling araw na. Magkatabi kaming natulog ni Jaika at doon na nangyari ang hindi dapat mangyari. At dahil doon ay naging kami na, Papa Dudut. Pero kahit na may relasyon na kami ay hindi ko pa rin tinigil ang pagloloko ko. Hindi ako naging mabuting karelasyon sa kanya. Wala akong ginawa kundi ang saktan siya emotionally. Halos gabi-gabi siyang umiiyak. Wala akong pakialam kung ano ang nararamdaman niya, Papa Dudut. Siguro'y way ko din yon para i-push siyang palayo. Pakiramdam ko kasi ay hindi ko kaya ang responsibilidad na maaari kong pasanin. 3 anak, wala naman akong trabaho, umaasa lang ako sa sustento ng mama ko na nasa abroad. Sa dami ng nakarelasyon ko ay wala pa sa kanila ang may anak. Lahat sila'y dalaga at hindi ko alam kung paano ko i-handle ang ganong sitwasyon. Hanggang dumating nga ang time na si Jaika na din ang napagod. Hindi na kami madalas magkita at mag-usap. Isang gabi ay pinapunta ako ng kaibigan ko sa bahay nila at naabutan kong may kausap si Jaika sa cellphone. Inagaw ko yon, Papa Dudut, ka-textmate niya pa ang lalaki at ang sabi sa akin, pabayaan mo na si Jaika sa akin. Lagi mo naman siyang sinasaktan at pinapaiyak. Papa Dudut, natahimik ako at pagkababa ng telepono ay agad akong napahagulhol ng iyak. Grabe ang iyak ko ng gabing yon sa harapan nilang lahat.
Doon ako natauhan kung gaano ko kamahal si Jaika na hindi ko kayang mawala siya. Hindi na ako natakot, Papa Dudut, na ipakita at iparamdam ang pagmamahal ko sa kanya. Handa na akong harapin ang kahit na anumang obligasyon at responsibilidad, wag lamang siyang mawala sa akin. Nag-usap kami at nagkasundong susubukan naming ulit. Sinira niya ang SIM niya at nangakong hindi na makikipag-textmate pa. Lumipas ang ilang buwan, sinauli na din ng dati niyang asawa ang dalawa nilang anak kaya nag-decide kaming magsama sa bahay namin. Kung saan ay kasama ko ang lola at pamangking ko. Naiwan naman ang 3 bata sa tiyahin niya at mga kapatid dahil doon sila nag-aaral malapit sa bahay nila. Sinusustentuhan at dinadalaw na lang namin sila, Papa Dudut. Napakarami naming pag-aaway noong mga unang buwan ng pagsasama namin. Ilang beses din kaming muntik ng magkahiwalay. Pero nalagpasan namin ang adjustment period, mas nakilala at naunawaan na namin ang isa't isa. Nang mademolish ang lugar nila, kinuha ko na ang 3 bata at pinatira sa isa sa mga paupahan namin kasama ang tiyahin niya at mga kapatid. Inilipat ko na rin sila ng eskwelahan malapit sa bahay namin. Binigyan naman kami ng mama ko ng kapital para makapagpatayo ng maliit na negosyo. Okay na ang lahat, nasa ayos na hanggang dumating naman ang panibagong pagsubok sa relasyon namin. Nabarkada ako sa mga kabataang babae dito sa lugar namin. Ito ang pinagsimula ng pag-aaway namin. May mga chismis na nakarating sa kanya na tungkol sa mga babaeng umaangkas sa akin sa motor. Kung saan-saan daw kami nagpupunta kapag wala siya at ang pinakamatindi ay ang balitang natulog daw ako sa kwarto nung babae nung araw na natulog siya sa kapatid niya sa Pasig. Hindi niya matanggap ang paliwanag ko. Mahabang diskusyon hanggang sa nag-aalsabalutan siya kasama ang 3 bata. Sobrang sakit noon, Papa Dudut. Umiyak ako habang papalayo sila dahil sobrang napamahal na rin ako sa 3 bata. Mahabang suyuan ang ginawa ko hanggang napapayag ko siyang magkabalikan kami pero meron siyang isang kondisyon. Ayaw na niyang doon kami sa bahay tumira. Sinangayunan naman ito ng mama ko kaya agad kaming nagpatayo ng bahay sa Rodriguez sa lupang inaward sa kanila noong ma-demolish sila. Papa Dudut, naging maayos naman ang relasyon namin ni Jaika pagkatapos noon. Pero nagulat na lamang ako isang gabi, bigla na lamang may kumatok sa pinto namin at pagbukas ko. Nagulat ako dahil ang tao sa labas ay walang iba kundi ang ex-live-in ni Jaika na si Brian. Nasaan ang mag-ina ko? Wika ni Brian sa akin. Nasa eskwelahan ang mga anak mo. Si Jaika nasa loob ng CR. Bakit ka ba nandito ha? Tanong ko sa kanya. CJ, babawiin ko lang sila mula sa iyo. Matigas nitong sabi. Matagal na kayong wala, hindi ba? Nagkasundo na nga kayo na maghihiwalay kayo. Bakit ngayon bumabalik ka? Wala kang pakialam kung nagbago man ang desisyon ko. Karapatan kong bawiin ang mag-ina ko. Wika nito habang dinuduro pa ako. Pumalag naman ako. Huwag mo akong duruin sa pamamahay namin ha. At sa palagay mo ibibigay ko pa sa iyo si Jaika? Nagkakamali ka. Hindi mo na sila makukuha sa akin. Pagmamatigas ko. Nagalit naman si Brian sa akin at balak niya akong saktan pero dumating si Jaika at napigilan niya ang dating asawa. Pero nagmatigas si Jaika na hindi na siya sasama pa ulit sa kanyang ex-partner. Kasi mas matigas pa rin si Brian at nagbanta ito. Nababalikan niya ang mag-ina niya at hindi ito titigil hanggang hindi niya nababawi ang mga ito. At yun nga, Papa Dudut, hindi nga tumigil si Brian sa panggugulo sa amin. Dahil dito'y napilitang kaming bumalik sa bahay ng magulang ko dahil mas ligtas kami doon dahil nasa loob kami ng compound at puro mga kamag-anak ko ang kapitbahay namin. Si Jaika na rin ang may gustong umalis na kami sa Rodriguez kasi kilala daw niya ang ex-partner niya na adik. Natatakot siya na baka may gawin itong masama sa aming lahat kapag hindi pa kami umalis doon.
Naging kampante naman kami ni Jaika dahil hindi na kami nakuha pang guluhin ni Brian. Akala ko noon, Papa Dudut, matatapos na ang problema namin, pero nagkamali ako. Ang hindi ko alam, may masama palang balak si Brian sa akin. Isang gabi habang pauwi ako sa bahay namin ay natakot ako nang biglang may humintong van sa harapan ko. At nang bumukas yun ay lumabas ang mga lalaking nakabonet at pilit akong sinasakay sa sasakyan. Pumalag ako noon, pero agad akong sinikmuraan ng isang lalaki. Nanghina ang buong katawan ko at hinayaan ko na lamang silang isakay ako sa loob ng van. At hindi ko na masikmura pa ang mga sumunod na nangyari. Kasi nung dinala nila ako sa isang bahay na hindi ko alam kung saan ang lokasyon, walang awa nila akong ginahasa. Oo, Papa Dudut, ginang-rape nila ako. Hindi lang isang beses kundi maraming beses sa loob ng isang linggo. Naging sex slave ako at katakot-takot na torture ang naabot ko. Napagtanto ko lang na si Brian ang salarin nang marinig ko ang boses ng isang lalaki na tumatawag sa phone. Kahit na hindi ko naririnig ang boses noong nasa kabilang linya, alam kong si Jaika ang tinatawagan nito at binablockmail niya si Brian na kung hindi siya babalik ay papatayin daw ako ng mga kasama niya. Hanggang sa narinig ko na lamang si Brian na tumatawa at narinig kong sinabi niyang pumayag na si Jaika na makipagbalikan sa kanya. Sa huling araw ko bilang sex slave ay katakot-takot na panggagahas at pangbababoy ang ginawa nila sa akin. Kung ano-anong pinasok na bagay sa maselang bahagi ng katawan ko. Pinaso din nila ako ng sigarilyo sa lahat ng parte ng katawan ko, lalo na sa dibdib ko. Nang mga sandaling yon ay inisip ko na lamang na sana'y mamatay na lamang ako kaysa maranasan ko pa ang pangtutorture na ginagawa nila sa akin. Hanggang sa lumapit sa akin si Brian at sinakal niya ako gamit ang tali. Nagpapalag ako, lumalaban para sa aking buhay. Pero halos tatakasan ako ng kaluluwa noon. Hanggang sa may naisip akong paraan. Nagpatay-patayan ako. Buti naman at tumigil si Brian sa pagsakal sa akin nang mapansin niya na wala na akong malay. Agad nila akong sinilid noon sa isang sako. And the next thing I knew ay naramdaman ko na lamang na inihagis nila ako na parang basura sa lugar na hindi ko alam kung saan. Habang nasa sako ako ay nagdasal ako sa Panginoon na sana'y bigyan pa niya ako ng panibagong buhay na makaligtas ako sa nangyari sa akin. Buti na lamang at pinakinggan niya ang aking panalangin. May mga rumescue sa akin at pagbukas nila ng sako ay nakita nila akong mahina at naluluha. Hanggang sa dinala nila ako noon sa ospital. Papa Dudut, ayon sa mga kamag-anak ko ay naging balita yung nangyari sa akin sa 24 oras dati at binala kong magsampa ng kaso pero natakot ako nung una kasi hawak ni Brian sina Jaika at mga anak niya. Kapag nagsumbong ako ay siguradong lilintikan ni Brian ang mag-iina niya. Pero Papa Dudut, buti na lamang laking gulat ko nang dumalaw sina Jaika at mga anak niya sa ospital kung saan ako nagpapagaling. Ayon sa girlfriend ko ay nakatakas daw sila ng mga anak niya noong bangag daw si Brian at mahinang mahina. Kaya ayon, tinuloy ko ang kaso. Agad namang nahuli sina Brian at mga kasama niyang nanggahasa at tumorture sa akin. After a year, life imprisonment ang naging hatol sa kanila sa korte. Naiiyak ako noong araw na yon at hindi ko akalain na makakamit ko kaagad ang hustisya. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa Diyos. At ngayon, Papa Dudut, ay bumalik na kami sa munting tahanan namin dito sa Rodriguez, Rizal. Ako si Jaika at ang 3 anak namin. Masaya kaming nagsasama dito bilang isang pamilya. Tanggap ako ng mga magulang at mga kapatid ni Jaika at ganoon din siya sa pamilya ko. Maayos na ang lahat. Handa kong ibigay lahat ng makakaya ko para sa mag-iina ko. Sila ang buhay ko. Handa kong ibigay sa mga anak ni Jaika ang pagmamahal ng isang ama. Kahit ganito ako ay hindi naman sa dugo na susukat ang pagiging isang ama. Kung hindi sa pagmamahal
na ibinibigay mo bilang isang ama. Sa ngayon ay magwawalong taon na kaming nagsasama ng asawa kong si Jaika at hindi ko na nakikita ang buhay ko na hindi siya kasama. Masaya kong mukha niya ang huli kong nakikita bago ako matulog at una kong nakikita pagmulat ng mga mata ko sa umaga. At kahit marami pa ring tukso, alam kong hindi na ako matutokso pa dahil kontento na ako sa pamilya ko. Sana po ay kapulutan ninyo ng kahit kaunting inspirasyon ang kwento kong ito. More power sa napakagandang programa ninyo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat ng inyong mga subscribers. Lubos na nagpapasalamat, CJ. Maraming salamat CJ sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa sa YouTube. Nalulungkot kami. Sa sinapit mo sa kamay ni Brian, ni-rape ka na nga, tinorture pa. Buti na lamang talaga at hindi natutulog ang Diyos. Ibinigay sa iyo CJ ang hustisyang nararapat. Masaya na rin kami kasi kasama mo ngayon sina Jaika at mga anak niya na itinuturing mo na ring mga anak. Mga ka-online, bawat taon ay milyong-milyon ang nare-rape o namomolestya at ipinapakita ng mga pananaliksik na karamihan sa mga biktima ay kabataan. Halimbawa sa Estados Unidos, tinatayang kalahati sa lahat ng biktima ng rape ay wala pang 18. Dahil napakalaganap ng ganitong pang-aabuso ay napakahalagang pag-usapan ang paksang ito. Napakaraming ngayong nangaabuso, mga kapitbahay, kaibigan o maging kapamilya. Pero hindi nabago ang ganitong pambibiktima sa mga bata. Nangyayari na rin ito kahit noong panahon pa ng Biblia. Pero may magagawa ka para maprotektahan ang iyong sarili. Maging alerto. Kapag nasa labas ka ay maging alerto sa mga nangyayari sa paligid. May mga lugar na talagang delikado lalo na kung gabi. Hanggat maaari huwag dumaan sa mga lugar na madilim o kaya siguraduhin may kasama ka. Huwag ding matakot na magsalita, walang masama kung sasabihin mong tumigil ka o alisin mo ang iyong kamay. Huwag kang matakot na iwan ka ng boyfriend mo. Kung makikipag-break siya sa iyo dahil dito ay okay lang. Hindi mo kailangan ng ganyang kasintahan. Ang bagay sa iyo ay isang tunay na may respeto sa iyong pagkababae at prinsipyo. Maging maingat kapag nag-i-internet. Huwag magbigay ng personal na impormasyon o mag-post ng mga pictures na magbibigay ng ideya sa iba kung nasaan ka. Kung nakatanggap ka ng mahalay na mensahe, makakabuting huwag mag-reply. Wala silang magagawa sa iyo kung hindi ka kakagat sa pain nila. Mas magiging ligtas kung susundin mo ang mga nabanggit na hakbang. Pero syempre hindi mo laging kontrolado ang sitwasyon. Gaya po ng nangyari kay CJ, maaring napakabilis ng pangyayari at hindi ka nakapanlaban. Kaya sa lahat ng oras ay maging maingat talaga tayo. Alamin ninyo ang inyong mga karapatan at higit sa lahat ay maging mapag-obserba sa iyong paligid. At sakaling ikaw ay maging biktima ng rape or torture ay huwag matakot na hanapin ang hustisya dahil deserve mong makamit yan. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, our weekly family vlogs. Salamat po sa mga bagong subscribers at sa mga dati pang nakikinig at nanonood. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.